Ah, may tanong ako kay Father Danduin kasi nagsasalita pa siya. Iwan ko kung huli ba yon. Ako na ang sunod. Ikaw na, ito na. Pagkakataon mo na ngayon, go ahead. Okay. Father Darwin, si Gabriel ito. Mm. Nasa New York ako ngayon. Ang itanong ko, kasi alam ko itong extortion kasi may hanap buhay kami diyan sa Mindanao na nakakonekta sa gobyerno. Tapos hiningian ako ng kung baga ano ba yon, payola, kung baga mukhang extortion. Pero wala naman kaming magawa kasi kung ayaw naming magbigay, masira yung hanap buhay namin. Ang hanap buhay namin, siguro kilala ninyo yon. Bago kayo makapagrehistro ng sasakyan, dadaan kayo sa ahensya na yan kasi kailangan yon bago kayo makapagrehistro. Tapos hiningian kami ng ganong amount. Alam ko na labag sa batas yun, labag sa Ten Commandment. Ang tanong ko, ano ba yon, mortal sin? Kasi wala naman kami magawa kung hindi namin tutuparin yung ginawa nila. At saka doon din namin ipapasa sa mga customer namin yung hiningi nila. Kasi kung hindi namin ipapasa, ay malulugi naman kami at saka magsira ang hanap buhay namin. Yun lang ang tanong ko, kung mortal sin ba yon? At saka anong paraan kaya ang kasi alam namin yon, sinadya nila na hingiin sa amin at alam din namin na illegal yon. So, tinatawag yung moral dilemma, kapatid, no? Sige. Unang-una, bro, totoo yung sinasabi mo, dahil napilitan ka eh. Tinatawag yung moral dilemma. Una, tinakot, pinersa, ng nakakataas, ginamitan ng banta, no, sa trabaho. Pero, nanatili pa rin mali yung extortion, kapatid. Pero maaring mabawasan ang pananagutan ng taong napilitan dahil hindi full yung consent, no? Kailan ba maging mortal sin kung full yung consent mo? Pero hindi naman full yung consent mo napilitan ka lang. Dito sa CCC 1735, Brother Jando, Imputability and responsibility for an action can be diminished or even nullified by ignorance, inadvertence, duress, fear, habit, inordinate attachments, and other psychological or social favors. So, bro, dito bro, if your knowledge and freedom is reduced, dahil yung freedom mo is napipilitan ka eh, no? So then personal guilt is reduced, even if the action itself remains wrong. So kahit yung ginagawa mo ay hindi maganda, it reduces your personal guilt. Pero natiling pa rin yung ginawa mo ay masama. Kapatid? So, kung yung dilemma natin, yung paggawa natin na hindi maganda because of fear, acting under grave fear, loss of life, loss of job or safety, forced to cooperate in doing to survive, no? Dahil dyan, bro, yung personal guilt natin reduces. So, hindi katulad ng sa atin. Yung malaking kasalanan, yung mga taong nasa posisyon, yung mga taong nasa kapangyarihan, yung mga tao nasa likod dito, yung pinakamalaki. Pero yung ginagawang extortion is still a sin. Pero na-reduce lang yung personal guilt natin because of pressure, because of violence. No? Pero the CCC, bro, 1735 does not say the act becomes good. The act remains morally wrong, but the person's guilt may be reduced or removed. God judges the heart and freedom, not just the act. So hindi lang maghukom ang Panginoon, Brother Jando, sa ating action, kundi sa ating sa ating disposisyon. Kung yung disposition mo ay natakot dahil may threat, may pressure, may violence, no? So, yan po ang makadiminis. Sabi ng simbahan, pwede nga na yung kasalanan mo ay ma-reduce or ma-remove, no?
pwede siya ma-reduce or ma-remove or mawalang kasalanan ka. Depende po sa intensity sa fear and violence na ginagawa ng mga taong nasa katungkulan. Ginagamit nila yung authority nila to bribe, no, para makagawa sila ng pag corruption, Brother Jando. Si Forksinggang, good evening. Good evening po. Good evening po sa inyo, para Darwin, at sa lahat po. Good evening. May tanong lang po ako tungkol po sa sa piyesta po namin ng Santo Niño. Binisan po namin yung Santo Niño. Tinahi ko po yung damit niya. Tapos binili po sa baklaran. Ang tanong po doon, gusto po nilang ilagay yung basket. Yung pong lalagyan ng yung para pong barya. Sabi ko, superstitious po yun. Ano pong magandang sabihin po sa kanila para... So, unang-una na kapag may superstitious belief na at ang simbahan po ay hindi po sakayon dyan. No? Gagawin natin yung Santo Niño na maging object sa ating superstitious belief. Hindi po maganda yon. Dapat, it will lead us to real faith. Our faith should be rooted on conversion, not on superstitious belief. Yan po ang isasabi natin sa mga mahal natin sa buhay. Dahil napaligiran tayo ng superstitious belief. Our faith is rooted and surrounded by superstitious belief. Hindi yan makabigay galak ng ating Panginoon. Faith should be rooted in our conversion, in a proper disposition of our soul. Hindi po sa mga superstitious belief. Mas mabuti catechize mo sila at mag-quote ka sa mga sa document ng simbahan in relation to superstitious belief. Dahil ang mangyari yan, Santo Niño di Suerte at Santo Niño di Prosperity. No? Ang Santo Niño natin hindi po prosperity gospel ang pinopromote niya, kundi yung tunay na kayamanan. Yung tunay na kayamanan. Brother Jando? So, ayan po ang mga sagot ni Father Darwin doon sa mga nagtanong sa ating programa Itanong Mo kay Father D. Abangan po ninyo yan. Itanong Mo kay Father D tuwing Huwebes ng gabi. Alas 8 hanggang alas 9. Katapos po ng Itanong Mo kay Father D, susunod na po yung sacramental blessing. Pero, may bago pong programa ang Punto por Punto. Tuwing Linggo ng gabi, ibang edisyon naman ng Itanong Mo kay Father D. Itanong Mo kay Father D pa rin siya, pero ibang edisyon na siya kasi ang magtatanong mga protestante. Hindi po katoliko. At ngayong darating na linggo, ngayong darating na linggo, January 25, no? January 25, alas 8 ng gabi, ang magtatanong naman kay Father Darwin is isang Seventh-day Adventist, no? Isang Seventh-day Adventist na wait lang ha, sino ba yung SD tatanong na yun? Tingnan ko muna ito sa ating inbox. Siya yung makakalaban. Siya yung magtatanong kay Father Darwin ngayong darating na linggo, no? Ng gabi, si Jacob Solerano. Jacob Mateo Cerezo Solerano. Siya yung papasok sa linggo ng gabi at magtatanong kay Father Darwin patungkol sa topic about Santos. So, hindi na siya magta-topic dahil matagal na topic yan ng punto por punto.
So, diretso tanungan. Isang Protestante Seventh-day Adventist member, Evangelist Jacob Mateo Cerezo Solirano ang papasok sa live ngayong darating na linggo, January 25 ng gabi. January 25 ng gabi, papasok itong si Jacob Solirano para magtanong kay Father Darwin Gitgano. At ipa-plug ko na rin, i-commercial ko na rin ngayon darating na January 27, Tuesday night, magkakaroon din po ako ng debate muli kay Jules Lucban ng MCGI. Ang topic naman, kasi hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo at muling naghahamon sa atin sa isang debate, siguro para makabawi naman siya. Ang topic na tatalakayin naman, ito namang patutunayan ko na ang Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia ay ang tinatawag na Iglesia Katolika ayon sa mga referensya. So, yun ang mangyayaring debate sa January 27, 8 p.m. Kaming dalawa ni Jules Lucban ulit. Okay? Abangan po ninyo yan at January 25 ng gabi, itanong mo kay Father D, Protestant Edition. Bakit? Dahil mga protestante naman ang papasok at magtatanong kay Father Darwin. Every Sunday night, isang protestante lang. Bakit? Para masulit nila ang isang oras na talakayan with Father Darwin Gitgano. Magandang episode po yan. Abangan po ninyo at nawa po ay i-share po ninyo yan sa inyong mga kakilala mga protestante. Baka sakali may interesadong pumasok at magtanong kay Father Darwin Gitgano. Ito po si John Do Alabado. Maraming salamat po and bye-bye.